Okay. So, welcome sa ating Wednesday lecture. Before that, i-mute ko muna kayo. Participants. Mute all. Okay. Yun. So, welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Knowing Our Catholic Faith. Okay? So, ngayong gabi, ang ating tatalakayin ay from the lecture from the book of Saint Alphonsus Liguori pa rin, no? In Preparation for Death. Chapter 22, The Effects of Evil Habits. Okay. So, anong epekto ng evil habits? Merong bad habits, iba din yung evil habits. Yung evil habits is nakasanayan na nating paulit-ulit ang paggawa ng kasalanan, especially mortal sin. No? Iba naman yung bad habits na hindi nagtututbrush, yung mga mga yung mga hindi magagandang mga ginagawa. Pero yung kasalanan na evil habits, ito yung tatalakayin natin. The evil inclination. No? So, mula pagkabata natin mga kapatid, meron na tayong tinatawag na evil inclination. Tinatawag na concupiscence. No? Epekto ito ng original sin. Ito yung pinaka matinding dagok na natanggap natin mula sa kasalanan ng ating unang mga magulang, si Adan at saka si Eva. So, a little recap, nung hindi pa nagrebelde si Adan at saka si Eva, yung una nating mga magulang, hindi pa sila nagrebelde, wala tayong hindi tayo naaakit sa kasalanan. Meron tayong complete control of our passion. So, ibig sabihin, kung gusto talaga natin gawin ng gumawa ng kasalanan, sasadyain talaga natin. Hindi kagaya ngayon na konting lang, kaluskos lang dyan, konting kita ka lang ng mga mapuputing mga balat, titingin ka na, no? Konting tukso. Medyo naaakit tayo sa kasamaan. Epekto yan ng original sin. So, kahit ano ba yung nabalik nung namatay si Kristo sa krus, nung tinubos tayo, ano ba yung nabalik sa atin? Di ba, nawala sa atin ang sanctifying grace. Yun ang nabalik sa atin nung tayo ay nagpabinyag, nagpasakop, no? Natanggap natin ang kaligtasan. Ngunit, hindi na nabalik ang mga ibang mga gift, kagaya ng yung mga preternatural gift, no? Complete control of the passion, hindi maka-experience ng separation of soul from the body like physical death, hindi maka-experience ng mga problema, mga sufferings. Yun ang mga preternatural gift na kasama kay Adan at saka Eva nung andun sila sa Garden of Eden. Pero nawala lahat yon nung nagrebelde sila at nawala ang sanctifying grace. So ano ang nabalik sa atin? Ang pinaka-importante na lang ang nabalik, yung supernatural grace, yung sanctifying grace. Pero yung iba, yung preternatural, hindi na nabalik. Okay? So, meron na tayong tinatawag na concupiscence, yung madaling maakit sa kasalanan. Ito yung daladala natin na dagok. So, mabasa natin pinatutuo ni St. Paul sa Romans chapter 7 verse 21, no? Ang gist ng verse na ito, parang sinasabi na gusto kong bumait pero di ko magawa. Yung gano'n, di ba? May kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. So, alam ko kung anong tama, pero may nakikipaglaban sa loob ng aking puso na nilalabanan ang gusto ng aking damdamin na gumawa ng tama, pero may masama na
gusto ring nakikipaglaban sa loob. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Although I want to do good, evil is right here with me. So yan ang epekto ng original sin. So hanggang mamatay tayo, hanggang kamatayan, nakikipaglaban tayo sa udyok ng laman. Okay? There is always a war, no, that is waging inside us. Ang tinatawag na concupiscence. Concupiscence. Kung sa ano pa, yung para magluluto ka, di ba? May gagamit ka ng, para sa mga walang gas range, yung kahoy. Bibiya ka ng kahoy, tapos yun ang gagamitin mo panggatong. Kailangan ng posporo. Para madaling magliyab, lalagyan mo ng mga papel or gasolina, no? Para madaling mag-apoy ang kahoy. So yung gasolina nagpapadali sa pagliyab, yun ang tinatawag na concupiscence. Mas madali na tayong maakit. So kaya parati tayong nakikipaglaban sa ating laman. Nakikipaglaban parati ang espiritu natin laban sa laman. So, para tayong barko na may butas. So, meron na tayong disadvantage kasi may butas na yung barko natin. Kahit sa walang alon, medyo delikado itong lulubog kasi baka papasukin kasi may butas na. Lalo kung lalagyan pa natin to ng mga bagahe, ng maraming mga kargamento. Diba? Kung ikaw yung kapitan, no, hangal ka na talaga. Kung alam mo na may butas yung barko mo, na delikado na nga itong magbiyahe sa kahit walang mga alon, lalagyan mo pa ng maraming kargamento. So, hangal ka na talaga. So, yung mga kargamentong ilalagay mo, dahil meron ka ng concupiscence, yun ang evil habits. Yan ang evil habits. So, kung may evil habits ka, imposible or napakahirap ikaw makatawid sa laot. Sa laot ng kaligtasan, ng buhay. Okay? It is very difficult for such a man to save his life. Bakit? Ang evil habits, like yung pagkasanay sa paggawa ng kasalanan. By the way, mga kapatid, ang kasalanan na mga mortal sin, hindi lang sa mga immoralidad, Hindi lang yung pagnakaw, pagpatay, pakikiapid, hindi lang yun, May evil habits din sa ating pag-iisip. So, kung parating evil ang nasa loob ng mind mo, unforgiveness, bitterness, revenge in your heart, lustful thoughts, blasphemous thoughts. So, hindi lang ang sa gawa tayo nagkakaroon ng evil habits. Beware. Hindi lang sa isip, hindi rin sa mga salita natin, the way we talk. At sa mga hindi natin paggawa sa mga kalooban ng Diyos. May mga duties and obligations tayo sa ating kapwa, hindi natin ito ginagawa. Ito ay isa ring evil habits. Pero ang number one sa evil habits yung mga ginagawa talaga natin. Pero wag natin kalimutan na 4 ang paraan sa paggawa ng evil habits. Sa gawa, salita, sa isip, at hindi paggawa sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay. So, 3 ang epekto nito. Una, mabubulag tayo. Pangalawa, magiging bato ang ating puso. Pangatlo, tayo ay magiging hanggang kamatayan, tayo ay magiging
matigas ang ulo. Yun ang ibig sabihin ng obstinate. Magmamatigas tayo hanggang sa huli. Okay. So first, ang unang epekto ng evil habits is mabubulag ang ating pag-unawa. So, hindi tayo nakakita tayo, pero sabi ni Jesus sa mga Pharisees, you are blind. Blind leading the blind. So, nakakita sila, pero hindi sila nakakita sa puso, sa pag-unawa. Hindi nila nakikita ang kanilang kasalanan. Hindi nila nakikita ang sitwasyon na kinaroroonan nila, ang dumi o ang kasalanan na ginagawa nila. Maraming taong ganon. Huwag nating isipin ang ibang tao kaagad pag tayo nakikinig sa mga lecture na ganito. Ang isipin natin kaagad ang ating sarili. Okay? So, bulag ba tayo? Nag-spend time ba tayo ng examination of conscience? Meron ba tayong nag-aalat ba tayo ng a few minutes or 30 minutes in a day sa gabi before matulog, examination of our conscience? Kasi ang kasalanan, minsan, kung sino pa yung makasalanan, siya pa yung nagsasabi na wala naman akong kasalanan. So, kahit yung mga saints, mga kapatid, hindi nagkukumpiyansa. So, pag ikaw tamad, sabihin mo, hindi naman ako ganon. Wala naman akong evil habits. Kahit sabihin pa natin wala kang evil habits, mag-examination of conscience ka pa rin. Kasi hindi mo alam, minsan, pwede tayong magoyo, malilin lang ng dyablo. Okay? Kasi, the more ikaw, ganito ang prinsipyo, mga kapatid. The more holy you become, the more you will see the many sins you have. Sila ni Saint Dominic, Saint Francis, yung mga holy na mga saints, the more sila nandidiri sa kanilang sarili na ang dami nilang kasalanan, na nagpapasalamat sila na pinapatawad sila ng Diyos sa kanilang kasalanan. Yung taong sasabihin wala silang kasalanan, delikado yan. Okay? Pero huwag ka naman mag-imbento ng kasalanan na hindi mo ginagawa. Ibig sabihin, ang sins, again, kasi nasasabi natin, hindi naman ako ganun pareha sa kanila. Hindi naman ako drug addict, immoral. Huwag ka nga mag-imbento ng kasalanan na hindi mo ginagawa. Ibig sabihin, i-analyze mo yung sins mo sa thoughts. Okay? Marami tayong sins sa thoughts. Marami tayong sin sa mouth, sa words, at sa mga pagkukulang natin hindi natin ginagawa. Kasi doon lang tayo nag-i-stop, tumitigil sa mga ginagawa natin. Okay? So always analyze. Now, kaya mga saints, walang tigil sa paghihingi ng tulong sa Diyos na bibigyan sila ng liwanag para makita nila ang kanilang sarili. Yung mga saints, araw-araw naghihingi, Lord, give me light. Bigyan mo ko ng liwanag na makita ko ang aking mga dumi. Kasi, at sila ay nagtetremble, nanginginig. Kasi natatakot sila na baka hindi nila alam na sila na pala ang pinaka makasalanan sa buong mundo. At hindi sila nagkokumpiyansa, hindi sila nagiging complacent, na sabihin nila na wala silang kasalanan. Kasi alam nila, pag hindi sila binigyan ng liwanag ng Diyos, yun ang mga actual graces, araw-araw hinihingin nila, pwede nilang magawa ang pinaka-kasuklam-suklam, pinaka-karumal-dumal na kasalanan sa mundo. Yes, without the grace of God, mga kapatid, lahat tayo, kahit anong disente mo pa, kahit anong antas na abot mo sa lipunan,
kahit anong edukado ka pa, kahit nagsisimba ka pa, kung i-withdraw ni God sa'yo ang grace, kaya mong gumawa ng grabe karumaldumal na krimen. Bakit ka mabait ngayon? Huwag kang magyabang dahil mabait ka. It is the grace of God. Ba't mo nagagawa ang kalooban niya? Ba't ka nanatiling mabait? Dahil yan sa grace of God. Okay? So, kaya si Saint Philip Neri, may one time may kwento na nakita niya yung kriminal na dinadala patungo sa kanyang execution, kakapugutan ng ulo. Pagtingin ni Saint Philip Neri, sabi niya, kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, mas masahol pa ako dyan. So, ibig sabihin, it is a show of humility. No? Nakabanal na ni Saint Philip Neri, pero kung hindi sa grasya ng Diyos, lahat tayo, no? Kaya nating gumawa ng pinaka-karumaldumal na krimen. So, ang tanong, bakit maraming Kristiyano? So, hayaan mo na lang yung hindi mga Kristiyano, yung mga pagano, kung ano pa dyan. Kahit sa mga Kristiyano lang, sabi ni Saint Alfonso Liguori, kahit sa mga Kristiyano, bakit ang dami pa rin nanatiling gumagawa ng kasalanan hanggang sa huli? Meaning, they are lost. Pupunta sa impyerno. Bakit maraming Katoliko, Kristiyano, napupunta sa impyerno? Hanggang sa katapusan ng buhay nila, patuloy nilang ginagawa. No? Kasi ang ating most of the time, ang ating gauge, no? Ang gauge natin, yung ating standard ng pagiging mabait, yung opinion ng ibang tao. Dahil hindi ka drug lord, dahil hindi ka immoral na nagpapariwara dyan, kala mo okay ka na. No, maraming dissenting tao tinitingala sa lipunan. Remember Raymond Diocres, isang canon sa Paris noong unang panahon? Na-impyerno siya. Tumayo siya sa kanyang lamay at sabi niya, nahukman ako sa impyerno. So, ang standard ni God ay iba sa atin. No? Pero, kaya sabi ni St. Alfonso, bakit maraming Kristiyano na hanggang sa huli, patuloy sa pagpapakasala? Again, hindi sila drug pusher, hindi sila immoral. Patuloy sa pagiging cheater, liar, bitter, no? Selfish, no? Greedy, lustful thoughts, mga ganun. Bakit? Ang sagot, binulag sila ng kasalanan. Okay? Binulag sila ng kasalanan. So, that's why, hanggang sa huli, hindi nila pinagsisihan ang kanilang kasalanan. Namatay sila na may mortal sin silang hindi pinagsisihan. Hindi nila kinonfess kasi akala nila hindi naman kasalanan. Nabulag sila. Okay? Wisdom chapter 2 verse 21. Bakit ang mga makasalanan ay patuloy na gumagawa ng kasalanan? Dahil ang kanilang kasamaan ay nagbumubulag sa kanila. No? Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. No? Akala natin, sige lang, patuloy lang ako, mag-enjoy lang ako. Pag matanda na ako, doon ako magsisisi, doon ako magbagong buhay. Napakadelikado. Once you commit a mortal sin, malaki ang chance na mabubulag ka na kaagad at hindi mo na makikita ang sitwasyon mo. Okay? Hindi pa pare-pareho ang mga mata, ang pag-uunawa ng mga tao. Pag ikaw ay nasa mortal sin, malaki ang chance na bubulusok ka pababa.
hindi ka na makakabawi. Kaya don't take for granted committing mortal sins and venial sins. Kasi pwedeng hindi mo na makita ang iyong sitwasyon. Kaya magtataka ka, bakit itong taong to nagko-comment sa isang tao na nag-a-adultery? Hindi ba niya nakikita ang ginagawa niya? Nag-a-adultery, nagli-live-in din naman siya. O, di ba mga ganon? May mga taong ganon. Oh, kaya parati sinasabi ni Jesus, hindi mo nakikita yung tablon, troso sa mata mo. Kasi binubulag nga. No? So, kada kasalanan daw, no, produces blindness. Every sin, kahit anong klaseng kasalanan, nagre-resulta sa blindness. At the more sin, the more pinatong-patong mo, may mga barkada o mga kilala, when they talk about pornography, mga chicks, they laugh about it. Pinagtatawanan lang nila, sin against chastity. Parang points nila, may chick sila. Parang wala na yung takot, no? Naging normal na. The more sins that you commit, the more blind you become. The more blind you become. Bakit? Bakit tayo nabubulag? Kasi ang Diyos ay ang liwanag, no? Siya ang light. And when you commit one mortal sin, you separate from God. You are being away. Lumalayo ka. Habang pinapatungan mo ng maraming kasalanan, mas lalo kang lumalayo. Lumalayo ka sa liwanag. No? The more ka nawawala ng liwanag sa mata ng iyong kaluluwa. Diba? Kagaya ng katarak. Nahaharangan ang liwanag dahil yung lens mo supposed to be crystal clear, napuno na ng dumi. Dumi ng dahil pag-iipon ng mga dumi sa edad natin, di ba? So, hindi nakakapasok ang liwanag, hindi ka nakakita. Ganon din. Pag puno ng kasalanan ang iyong puso, ang iyong kaluluwa, hindi ito mapepenetrate ng liwanag ng Diyos. Hindi mo makikita kung anong sitwasyon mo ngayon. Kaya ang daming mga tao na minsan sa mga group sharing, so ano yung mga pagkukulang mo, yung isa sasagot, hindi ko talaga alam anong kasalanan ko, wala na akong kasalanan. May mga taong ganun, hindi nila nakikita. No? Pag wala kang time na mag-a-ask sa Holy Spirit na ipapakita sa'yo, no? Kasi nagmamadali ka, yung prayer mo, tag ilang minutes lang, seconds lang. Basta na-pray na ako, Lord, tapos na, tapos na bugasyon ko sa'yo. Hindi mo talaga makikita. No? So, ang nangyayari, mawawala sa kanila ang divine light. They will go from one sin to another sin, from sin to sin, patong-patong. At without ever thinking of repentance. So, ang mangyayari sa kanila, ang kasalanan para sa kanila, magiging parang murder na lang. Yun lang. Yung, as long hindi ako nagmo-murder, okay ako. Yun. As long as hindi ako, napansin mo yung ibang mga corrupt na tao? Galit sa corrupt, yung mga tao. Dapat ikulong yan, corrupt. Narinig tayo sa news, mga corrupt, galit tayo sa corrupt. Pero sa ating mga opisina, sa ating mga pakikipag-transaksyon, we cheat. No? We bribe. Nakikita lang natin sa iba, pero sa atin, hindi natin nakikita. At saka, anong ginagawa natin? Gina-justify natin. Na? Gina-justify natin. Like for example, nung kumain ako sa Manila, last week, in-order ako, dalawang putahe. Ang dumating sa akin, 3. Ang sarap ng pangatlo, tempted akong kainin kasi binigay na eh. Sabi ng Holy Spirit, hindi mo in-order yan. I-declare mo na hindi mo in-order yan. Ang dali lang, hindi ko naman kasalanan, kainin ko. Hindi ko naman nila alam. Di ba?
Ay, hindi ko pala to in order. Ay, so, hindi sa'yo, hindi mo in order, hindi mo binayaran yan, huwag mong kainin. No? Maliit na bagay lang yan, pero, yun. Character is doing the things even ang tao hindi walang nakatingin sa'yo, gawin mo pa rin ang tama. No? Now, so, kung meron kang evil habit, mga kapatid, the moment you commit a mortal sin, mahuhulog ka sa dark dungeon. So, ang gagawin mo, wala ka na nakikita, pag ikaw ay naging nasanay na sa paggawa ng kasalanan, no? So, kung hindi mo ito ginagawa, mga kapatid, let it be a warning. Isabihin mo rin ito sa mga, pwede mo itong i-share sa mga kakilala mong nalulubog sa kasalanan. No? So, they speak only about sin, they think about sinning, at minsan na lang sila na madarama nila na kailangan nilang magsisi. No? So, ang evil habit, anong ginagawa ng evil habit? Hindi sila hinahayaan na makita ang kasalanan na ginagawa nila, kung anong kasamaan ang ginagawa nila. They live as if they do not believe in God. No? As if heaven, hell does not exist. At yung may kasabihan na sa una lang ang malaswa. Pag ginagawa mo na parate, nagiging normal na. Yun din ang epekto ng kasalanan. At first, parang horror ang kasalanan. Pero sa katagalan mong ginagawa, masanay ka na, para na lang wala. You treat that with indifference. Sabi ni Saint Gregory, sa simula daw, lalabanan mo pa yung tukso. No? Pero once nag-give in ka at bumigay ka, no? Malaki ang chance na sunod-sunod ang kasalanan na gagawin mo. Lalo na sasabihin ng dyablo, basa ka na, lubos-lubusin mo na. Para isahang pagkumpisal na lang. Yeah? Ganon. Ganon din ang pag-iisip ko dati nung lubog ako sa kasalanan. With the grace of God, napakinggan ko ang tawag ng Diyos na bumalik. No? Siguro epekto din ng mga rosary ng tatay ko. No? So, lubog ka na. No? So, pag nagawa mo yung kasalanan, napansin nyo, sunod-sunod gagawa ka ng kasalanan. Yields instantly to every temptation. Kasi iniisip mo, basa na ako. Lubos-lubusin ko na. Yun ang patibong ng dyablo. At dahil nawawala ang ating liwanag. Kaya yung mga desisyon natin, nagiging suplado tayo, nagiging proud tayo. No? So, yun, nagkakabit-kabit yan. Yeah? If you're in the state of mortal sin, sabihin mo na lang, hindi mo ako kilala? Hindi mo ako kilala? What do you think of me thinking of you? Ha? Alam ba kung sino ako? Yung gano'n. So, lumalabas na yung mga pagka-proud, arrogante natin. Tuloy-tuloy na yan. Saint Anselm, sabi, no? Parang ang taong nasanay na sa paggawa ng kasalanan, parang tinatalian ng dyablo na pwedeng palipad-liparin, pero kung gusto niya, hihilahin na naman niya. Slave na tayo sa kasalanan. Nagiging slave na tayo. Huh? At, di ba, gagawa tayo ng kasalanan kasi natutukso tayo. May mga tao nag-uudyok sa atin. Nakakita tayo ng minsan
napalingon tayo sa isang sexy na babae sa Facebook or sa simbahan o naglalakad tayo, o may nag-udyok sa atin na gumawa ng paglalasing o ano. Pero sa mga tao daw na may evil habits, kahit walang tukso, siya na mismo ang gagawa. Kahit hindi siya nakakita ng tukso, siya na mismo automatic na kailangan niyang gumawa ng kasalanan. Parang nagiging nasanay na nagagawin niya ito. No? Even without being exposed to temptation. Para bang naging habit na talaga, kahit wala pa siyang mapapalang kasiyahan, kahit wala pa siyang makukuhang kasiyahan sa paggawa ng kasalanan, gagawin niya. No? Without any occasions to excite them, even without pleasure. No? Nagiging involuntary na. Yun ang parang mechanism na nagagawa doon sa loob mo because of evil habits. So para bang, di ba, kailangan nating huminga. Parang gano'n na rin. Yung evil habits, dahil slave ka na sa, automatic na siyang gumagalaw, para na siyang machine sa loob ng katawan mo. Kaya, very dangerous. Huwag kang pumasok sa mortal sin. Once pumasok ka diyan, malaki ang chance, no? Na automatic ng paggawa ng kasalanan. At sabi ni Saint Chrysostom, hindi na tayo magtataka, yung mga tao na lubog sa evil habits, galit sa mga correction. Ayaw na nila ng correction. They despise corrections. They despise sermons. Minsan, mag-walk out pa yan sa mga homily na tinitira ang morality. Mag-walk out yan. No? Censures. Especially when you talk about hell. Galit yan sila. Talk about hell. Ano ba yun? Judgmental. Don't judge. Mga ganun-ganun sila kaagad sa sagot nila. No? Don't judge. About God, about morality. They despise correction. So, para na silang vulture, di bang vulture kumakain? Na kumakain nila yung patay na mga animals, carcass. Tapos nakikita sila ng mga hunter na babarilin sila. Willing silang kahit barilin sila, basta hindi nila gustong iwanan yung kinakain nilang patay. Yun ang katangian ng vulture. So, yun din ang tao na kahit mamatay sila sa impyerno, hindi nila iiwanan yung kanilang sitwasyon. No? Kahit alam nilang hinuhuli na sila ng dyablo, enjoy sila na sa kanilang kinakain. Sabi ni Father Recopito, totoong nangyari to. Isang tao na kriminal, papunta na siya sa kanyang kamatayan, no? Bibitayin na siya. Nakasalubong siya ng isang babae na sexy siguro, at may pumasok na lustful thought sa kanyang isipan, sinang-ayunan pa niya ito. Meaning, hindi niya nilabanan. Kahit siya'y mamamatay na, hindi pa rin siya takot, gumawa pa rin siya ng kasalanan sa kanyang isipan, sa lustful thoughts. So, yun ang epekto ng mga taong lubog sa kasalanan, wala pa rin pagsisisi. True story na nangyari. At sabi rin ni Father Gisolfo, isang blasphemer na patungo na rin sa bitay, anong huling salita niya doon sa bitay? Blasphemy pa rin. He blasphemed against God. So without the grace of God, ang tao hindi talaga magsisisi dahil bubulagin ng kasalanan. Sabi ni Saint Bernard, ito, take note of this slide. Picturean nyo, nakakatato to. Sabi niya, Saint Bernard of Clairvaux goes so far as to say that it is almost useless to pray for habitual sinners.
Kaya, dapat iyakan natin sila. Kasi, most often than not, they are lost forever. Yung mga habitual sinners, it is almost useless. Hindi niya sinabing useless to pray for sinners. It is almost, sabi niya. Kasi, according sa kay St. John Chrysostom, if I'm not mistaken, sa 100,000 mga tao na habitual sinners, swerte na lang daw kung merong isa ang magbabagong buhay sa kanila. No? Kasi pag sanay ka na, kung ano yung what you sow is what you reap. We must weep over them. Hindi sinasabi ni St. Bernard na wag na natin silang idalangin. We have to pray for sinners. Pero sabi niya, it is almost useless kasi ganon kalala. Okay? So, bakit? Because hindi na nila nakikita ang danger. Napansin niyo yung iba, nakaratay na sa cancer. Pero nakikita mo pa rin, parang wala, hindi pa rin nagbago. Parang hindi ba natatakot itong taong to? Puro ang topic, ano pa rin, galit pa rin. Binibring up pa rin yung mga nananakit sa kanya sa una. Dapat pinapatawad niya na yun, di ba? Ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Biniblame pa rin si God. Yung ganun. So, hindi nila nakikita ang danger, tapos sabihin nila, mabait naman ako. Ganun, di ba? Yung iba, lubog sa kasalanan, no? So, hindi nila nakikita ang danger na kinaroroonan nila. Paano sila maliligtas? So, to preserve from them, anong kailangan nila? A miracle of grace. A miracle of grace. So, saan galing yan? Sa prayers natin, sa fasting natin, sa penance natin, i-offer natin sa mga sinners. Yun ang makakatulong sa kanila. Sabi ni Mama Mary sa Fatima, maraming mga tao na punta sa impyerno dahil walang nagfa-fasting, walang nagpepenitensya para sa kanila, walang nagsasacrifice para sa kanila. At ang sabi rin ni Jesus sa isang saint, nakalimutan ko, maraming tao na papunta sa impyerno naligtas dahil sa mga prayers at fasting, mga penance ng ibang tao. Kaya dahil itong mga taong ito, inabandona na ni Lord. Yun ang topic natin last week. Okay? Kasi may hangganan kung kailan tatawagin ni Lord. Pag nagmatigas ang ulo, i-abandon na ng Lord. Kukunin na niya yung mga grace niya. Okay. Take note of this verse. Favorite verse ko to. Ezekiel chapter 3 verse 20. When a righteous person turns from their righteousness. Kaya ito rin ang verse na panangga natin sa mga once saved, always saved. A righteous person, meaning a saved person, turns from their righteousness and do evil. Si Lord, sasadyain niyang mamamatay ka. I will put a stumbling block before them and they will die. Siya, sasadyain niya mamamatay ka. Okay? I put a stumbling block before them and they will die. So, yung mga tao yun, hindi makakarepent because bibigyan sila ng sudden death. Okay? Dahil hindi mo sila binalaanan, you did not warn them, they will die in their sin. They will die, meaning they will die in mortal sin. So ikaw, kaibigan, kamag-anak, may responsibilidad ka na mag-warn, mag-pray for them. At kahit sangkatutak pa ng mga good works ang ginawa ng taong yon, because he died in their sin, all the righteous things that the person did will not be remembered. Hindi ko gawa-gawa to nasa Bible yan. All the righteous things, kaya wag kang magmayabang, dami mo ng medical mission ginawa, ang dami mo ng charity works ginawa, nag-serve ka na sa simbahan ng ilang taon. All the righteous things that you've done will not be remembered.
if you die in your sin. If you die in mortal sin. Okay? At may dugtong pa, oh. God will hold you accountable for their blood because you did not warn them. So, meron tayong responsibility sa ating mga friends, kamag-anak, depending on how close you are. No? Okay. Now, so, doon na kailan bubukas ang kanilang mata at hindi na sila makikita na nila ang katotohanan pag andun na sila sa impyerno. At doon na sila magsisisi. Pero huli na ang lahat. Si Cornelius Alapid, isang theologian, ang epekto ng evil habit ng buhay makasalanan, magiging pusong bato. Naalala nyo na sinabi niya sa Bible sa Exodus, God hardened the heart of Pharaoh. Kaya hindi niya pinayagan na umalis ang mga Israelites, di ba? God hardened the heart of Pharaoh. At saka pag pinakinggan mo, napaka-unfair naman ni God. Sinadya na pala na magiging matigas ang puso ni Pharaoh. Kaya bakit niya ilalaglag si Pero siya naman palang sadyang nagpatigas ng puso ni Pharaoh. No, hindi yan ang ibig sabihin. Ha? Explain ko mamaya anong ibig sabihin na God will harden your heart. Okay? Ang nangyari dahil sa katigas ng ulo, sa ilang ulit na pagtatawag ng Diyos sa iyo na magsisi at iwanan ng kasalanan mo, pinapahintulutan na lang ni Lord. Bakit? Pinapahintulutan niyang tumigas ang iyong puso. Parusa niya sa ilang beses niyang pagtawag sa iyo na hindi ka nagrumiresponde. Hindi ka sumasagot sa tawag niyang Kasi ito yung maling akala ng iba. Parati nilang binabalikan yung kwento doon sa kriminal sa tabi ni Kristo. O yun, buong buhay, kriminal siya. Tapos, nung malapit na siya namatay, sinabi pa ni Kristo, ngayong araw, kasama kita sa kaharian. O, di ba? So, gagayahin ko yun. Kung malapit na akong mamatay, kagaya doon, nung nanghihingalo, naligtas pa. Huwag mong gayahin yun. Bakit? Yung kriminal na yon, buong buhay niya, wala siyang oportunidad, pagkakataon na makapasok sa simbahan kasi pinanganak siya ng kanyang tatay, nanay, mahihirap, puro kriminal. So, ang exposure niya, puro kriminal. Pero, the first time na na-encounter niya si Christ, he grabbed the opportunity. He grabbed the opportunity. So, according to theologians, kung binigyan niyo ng chance na bata pa siya, nakita niya na si Kristo o ang totoong siya ay mananatiling mabuti. So, ikaw, pinanganak ka, bininyagan ka, maliit ka pa, Kristiyano ka na. Manatili kang ganon. Huwag kang babalik sa iyong suka, kakainin mo yung suka mo, at sabihin mong, pag matanda ka na, titino. No. Baka ilang beses ka nang tinatawag ni Lord, mapupuno siya sa iyo, He will withdraw. And He will allow your heart to be hardened. Romans chapter 9 verse 18. Sabi ni God, God will have mercy sa gusto niyang bibigyan ng mercy. At patitigasin niya ang puso ng kung sino mang gusto niyang patitigasin. Ha? He hardens whom He wants to harden. So, huwag niyo isipin na si God ay hindi mapupuno. May pinahihintulutan siyang mamatay sa kanilang kasalanan. Sabi ni St. Augustine, hindi si God ang direktang nagpapatigas ng puso, nagpapabato sa puso ng tao, ng makasalanan. It is just a figure of speech na ibig sabihin,
tinatanggal niya, hindi niya na binibigyan ng grasya para makapagsisi. Yung grasya, meaning yung the ability, the power to repent. Parusa ito dahil sa pagka-ingrato. Anong ingrato? Yung pagkawalang utang na loob na binibigyan na ng araw-araw ng grasya na makita ang kasalanan pero nagmamatigas. So, your heart will hard like a stone. Kaya ang iba, nawala ako. Audio. Nawala ba ang audio? May sound. Ito. Adjust ko. Yun. Okay. Okay lang bang audio? Okay lang naman sa akin, Dok. Sige. Thank you. Sige. Tapos, kaya, napansin nyo, pag may mga sermon na nakaka-inspire, yung iba, nagre-repent, umiiyak. Pero yung habitual sinner, ano nangyayari pag nakarinig ng mga sermons ng mga magaganda, parang walang effect sa kanila. Ikaw, parang naluluha-luha ka na, natutusok na yung puso mo. Nagtataka ka, ba't palang walang effect sa kanya? No? Parang, ang topic does not concern him. Nagtataka ka, no? So, ganun, ang epekto. So, kahit sudden death, nakakarinig sila, bigla na lang na lumindol, maraming namatay, hindi na siya nagagambala, hindi na siya naliligalig. Parang, saya-saya, ang daming namamatay. Natatakot siya tignan, pero hindi siya natatakot para sa kanyang sarili. Kung anong mangyayari sa kanya. Yan, it shall not strike terror to his heart for a habitual sinner. At, sabi ni St. Augustine, ang evil habit ng kasanayan sa paggawa ng kasalanan, nawawala na ang remorse o sa kanyang konsyensya. No? So, kahit anong karumaldumal na kasalanan, parang hindi na siya na-scandalize. Parang normal na sa kanya. It appears ordinary or trifling. Okay na. Good. So, St. Jerome, sabi ni St. Jerome, kahit yung hiya, yun, nawawala na rin sa mga habitual sinners. So, kaya doon ang galing sa kasabihan, walang hiya. So, mga tao talagang, sila nang may kasalanan, sila pang may galit. Sila pa'y galit, di ba? Tataka kasi mga tao na sila na may kasalanan, sila pa'y may ganang magalit. Huwag kang magtaka. Ganun talaga ang epekto ng kasalanan. Napakawalang hiya. Yun. Kasi nawawala talaga ang hiya. Normal yan. Nawawala ang hiya sa mga taong sanay sa paggawa ng kasalanan. Sabi ni St. Jerome. At kahit nga dinidisiplina na sila ni Lord, padalhan ng mga trahedya, kinakastigo na ni Lord para mamulat, wala pa rin. Namamangha ka sa kanilang pagka-dense. Even when God scourges them for His iniquities. So, instead of regretting his sins, tatawanan pa niya yung kasalanan niya, pinagmamalaki pa niya. May kilala akong politiko na pinagmamalaki pa niya ang pagpunta sa impyerno. Pinagmamalaki pa niya ang kanilang mga pagpa-planting ng evidence, ang paggawa ng mga kung ano-ano, karumaldumal. Ang yung iba, nagbibilang pa ng mga chicks. Very proud pa sila. No? Ang pagtitingin nila ng pornography. No? Ang pagkakaroon nila ng mga sidelines, mga side chicks, mga ganun. No? Kung paano sila nakakalamang, no? Sa mga diyan, no?
abilidad nila sa panggugulang, proud pa sila. So Proverbs chapter 2 verse 14. They are glad when they have done evil. At Proverbs chapter 10 verse 23, parang sport lang sa kanila ang paggawa ng masama. Parang sport. Oh, dami ko ng ganito, kickback dito, dami kong pinatay, ganito, may binugbog ako, may sinuntok ako, ganito. No? So, sabi ni St. Thomas of Villanova, yung mga taong parang sport na lang sa kanila, parang they are glad when they do evil, it is a clear sign of damnation that they are on their way to hell already. It is a clear sign of damnation. So, anong gagawin natin? We should tremble. Manginginig tayo. Sabi sa Bible, work out your salvation with fear and trembling. Hindi masama ang panginginig. Hindi masama ang pagiging may takot sa Diyos. No? Tremble lest this may happen to you. No? So kung meron kang ginagawa na isa din sa mga kasalanan na akala natin hindi tayo maimpyerno, ang katamaran. Ang katamaran, pwede tayong maimpyerno sa katamaran natin. Tamad mag-pray. Sabi ni St. Alphonsus Liguori, those who do not pray will not be saved. Those who pray will be saved. No? Ang katamaran, most of the time, many times, can drag us to hell. Okay? So, God is calling us, respond. Kaya, rejoice, dapat magsaya ka, magbunyi ka, kung natatamaan ka pa ng konsyensya mo, nakokonsensya ka pa at natatamaan ka pa sa mga preaching, na para ka natutusok, nasasaktan ka pa, magsaya ka. Kasi sign yan na hindi ka pa inaabandona ni Lord. No? So, right now, instantly, immediately, shake off the bad habits. Or, kung hindi mo gagawin yan, you'll be lost. So, think for a moment, ilang beses ba natin tinatanggihan si Lord ang mga tawag niya? Ang mga tawag niya. Nagre-resist ba tayo? So, pangatlo. So, first, nabubulag tayo. Pangalawa, nagiging pusong bato. Ang pangatlo, magmamatigas tayo. Ang epekto niyan, magmamatigas tayo hanggang sa katapusan. So, stages. First stage, mabubulag. Pangalawang stage, magiging bato ang puso. Pangatlo, magmamatigas hanggang sa huli. Yan ang pinaka-epekto ng evil habits. Sirach chapter 3 verse 23, sinners magdadagdag ng kasalanan, patong ng kasalanan hanggang sa huli. Sabi ni Saint Bernard, yung iba magsisisi, panandalian, pero babalik na naman. They will give up sin for a little while, iwan nilang kasalanan sandali, pero babalik na naman sila, yung iba. Kaya ito ay sign na kanilang damnation ay sigurado. No? At ang iba, sasabihin nila, magbabago naman ako bago ako mamatay. Magbabago naman ako eh. Nag-i-enjoy lang muna ako ngayon. No? Pero anong sagot dyan? Sa totoo lang, napakahirap daw na magbago ang taong nasanay na sa paggawa ng kasalanan. Napakahirap daw. It is very difficult for an habitual sinner to change. Kahit sa kanyang pagtanda, mahirap. Bakit? Proverbs chapter 22 verse 6. When he is old, he will not depart from it. Kaya nga, i-train daw natin ang mga bata
sa magandang asal dahil para sa pagtanda niya ay hindi niya siya magbabago kung nasanay na siya sa mabuting asal. Ganon din sa masamang gawi, sa masamang habit. Hindi na rin niya ito iiwanan hanggang pagtanda niya. Of course, there are exceptions, okay? Pero the usual is ang karamihang mangyayari, ang usual na mangyayari is kung anong nakasanayan mo hanggang sa kamatayan, ganun ka na. Of course, may mga exception, may mga miracles na nangyayari. Pero huwag kang umasa sa miracle. Kasi ang miracle, ang Diyos lang ang bahala kung kanino niya ibibigay ang miracle. Di ba? Kaya nga sinabing miracle kasi hindi parating nangyayari. Kasi kung always nangyayari, hindi na miracle yan. Pangkaraniwan na yan, hindi na miracle yan. Di ba? Kaya nga, hindi araw-araw si Jesus nagbubuhay ng patay. Minsan lang niya nagbuhay, no? Ilan lang binuhay niya, si Lazarus, example. So, ang pangkaraniwan na nangyayari, ang sanay sa kasalanan na buhay ng kasalanan, namamatay sa kasalanan. Huh? Kagaya ng ang taong nabubuhay sa sword, mamamatay sa sword. Di ba? Yun ang parating nangyayari. Pero of course, di ba, may exception. Mayroon naman taong violente, nabubuhay sa sword, pero namatay sa cancer. O, di ba? So, exception. Bakit tayo mahihirapan sa pagbago? Because we are very weak. Sabi sa Isaiah, weak tayo. Hindi natin kayang magbago without the grace of God. Hindi natin kayang gumawa ng mabuti without the grace of God. No? So, pag matigas ang ulo natin, di ba, nalaman natin kanina, God will withdraw His grace. Hindi na tayo bibigyan ng grace. Diba? Sa Matthew chapter 13, verse 12. Whoever has will be given more. Kung sino yung nakikinig sa grasya ng Diyos, bibigyan pa ng marami. Pero yung mga taong matigas ang ulo na tinatinggihan ng grasya ng Lord, kahit konti na andyan sa kanila, kukunin. Okay? Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Wala ka ng grasya pag inaabuso mo. No? So that's the soul deprived of grace. Paano ka makakapagbago? Sabihin mo, matanda na ako, doon na ako magbabago. Mahirapan ka kasi wala ka ng grace. So how can he who has long indulged? Kaya nga sa prayer natin, ang pinakamaganda yung i-ask mo, love of God. Love of God. Di ba yung love natin ngayon, theory lang. I love the Lord, yes, I love, pero theory, hindi talaga bukal sa damdamin na naglalagablab na minamahal mo si Lord. Wala kang ganun, di ba? Kaya you ask God every day, Lord, teach me to love you like the saints. So, kung buong buhay mo, hindi ka sanay sa pag-love kay Lord, hindi ka nasasabi, I love you, Lord, I love you, Lord. Hindi mo tinitrain yung puso mo sa pag-love, mahirap mag-love kay Lord. Ganon din. Pag hindi ka sanay sa paggawa ng mabuti, sa pagmahal sa Diyos, kasi ang pinipili mo parati ang iyong sarili, kung anong kagustuhan ng kasiyahan ng iyong sarili, doon ka sanay. Paano mo masasabi na pag sa huling sandali ng iyong buhay, bigla ka na lang mag-change of heart, magiging matutong magmahal sa Diyos, hindi ka sanay nagmahal sa Diyos buong buhay mo, tapos bigla na lang mag-expect na mag-change of heart? Hindi mangyayari yan. Mangyayari lang yan by miracle. But, kaya sabi sa Jeremiah chapter 13, ang Ethiopian ba, pwede niyang palitan ng kanyang balat? Ibig sabihin nito, yung mga maiitim ang balat, Ethiopian, yung mga African, di ba? Mapapalitan niya ang balat maging puti. Yung leopard ba, change niya yung skin niya? Hindi.
So yung ikaw sanay sa paggawa ng masama, hanggang sa pagtanda mo, ganun pa rin. At akala nyo ba yung pag malapit ka ng mamatay, makakaipon ka ng tinatawag na perfect act of contrition? Yung you're sorry dahil for the love of God? Hindi. Ang malimit na mangyayari ay ganito. You will be abandoned to despair. Kagaya kay Judas. You will have regrets, yeah, but not true repentance. Iba yung regret, nagsisisi ka dahil ginawa mo, yung nagre-regret ka lang, iba rin yung regret sa repentance. Yung kay Judas, regret yon. Yung nagregret siya, bakit niya nagawa yun, pero hindi yung pagsisisi na kailangan na ina-expect ni God. Because of great love for God, nagsisi ka na ginawa mo, you are sorry, and you promise not to do it. Ang nangyayari sa mga makasalanan, padadalhan sila ng diablo ng maraming demonyo, magde-despair sila. Wala na akong pag-asa, wala na ako, hindi ako mapapatawad ni Lord. Ganun mangyayari. Kaya habang may panahon, masigla ka pa, abandon your sin, practice prayer in loving God, develop this foundation to love God. Kasi pag malapit ka ng mamatay, hindi magmamagic yan na magiging ma-in-love ka kay God. So, Proverbs 38 verse 14. Blessed is the one who fears the Lord always, kasi yung tao na mamatigas will fall into calamity. Sabi ni Saint Gregory, sa una, pag natamaan ka, nasugatan ka, madedefend mo pa yung sarili mo. Pero pag parati ka nang nasusugatan, hihina ka at hindi ka na makakailag masyado. Sa boxing, masuntok ka isang beses, pwede pa. 5, 20 beses ka na nasusuntok, mas madali ka nang matatamaan ng knockout punch. Ganon din. So, kaya huwag mong damihan yung kasalanan mo. Kung pwede, huwag ka nang pumasok. Kaya sabi, kahit venial sin, ang mortal sin, mga kapatid, para yung tinuso ka ng espada, tagos sa dibdib, tagos sa likod. Yun ang mortal sin, nakakamatay na sugat. Yung venial sin, yung mga konting sugat, hindi nakakamatay pero sugat. Pero pansin nyo yung sugat kahit maliit, hihina ka. Kasi nawawalan ka ng dugo, dami mo ng sugat, yung dugo nawawala. So the more venial sin you commit, malaki ang chance na magkakagawa ka ng mortal sin. Kaya wag mong ismulin ang kahit venial sin. Okay? Now, sabi ni Saint Bernard, ang tao na nahulog sa habitual sin, buhay makasalanan, para kang nadaganan ng malaking bato na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo except with the grace of God. Kita mo, tinutulungan ng ibang tao para makalabas. Prayers of other people, sacrifices, penance, fasting of other people. Sarili mo, mahihirapan ka. Lalo na pag inabandona ka na ni Lord. Ha? So, ang tanong, sa isang taong makasalanan, hopeless na ba ako? No, hindi. Hindi ka hopeless. You are not beyond hope. But, dapat mo ma-realize na if you are a habitual sinner, you are in a dangerous situation, naghihingalo ka, para kang nag-heart attack na malapit ka ng mamatay. At alam mo naman, kung malubha ang kalumdaman ng isang tao, kailangan mo rin ng sangkaterbang gamot. Hindi pareho ang gamot ng taong may lagnat sa taong may heart attack. Para kang Christmas tree.
na maraming dextrose, ang daming mga gamot, injection, tubo, kahit anong dami. Hindi pareho ang gamot ng taong lubog sa kasalanan kumpara sa taong bago pa lang sa kasalanan. You have to realize, sabi ni Saint Thomas of Villanueva, that you are very, very sick. And nasa bingit ka ng kamatayan na pwede kang maligtas o pwedeng hindi. Ganon ang sitwasyon mo, dapat alam mo. So kung gusto mong makarecover, kailangan mo ng maraming matinding solusyon, maraming gamot. Huwag kang ma-expect ng miracle of grace. Hindi mo dinidemand ang miracle. Hindi mo ini-expect. You pray for a miracle, pero hindi ka makademand. Si Lord na ang bahala kung bibigyan ka ng miracle o hindi. Pero ang gagawin mo, you must do your part, hard labor. Dapat tanggalin mo ang occasions of sin. Anong ibig sabihin ng occasion of sin, mga kapatid? Sabi ni Lord, if your right hand causes you to sin, remove your hand. If your right eye causes you to sin, remove your eye. Ibig sabihin yan, kung ang kaibigan mo na napakamahal mo, kung yan ang sanhi ng nagpapakasala sa iyo, iwanan mo yung kaibigan mo yan. Huwag kang magkipag-jamming sa kanya, huwag kang sumama sa kanya. Yan ang ibig sabihin yan. Kahit ano pa ka-importante ng girlfriend mo o boyfriend mo, kung yan ang nagdadala sa iyo sa pagpapakasala, putulin mo yung ugnayan na yan. No? Huwag, mabuti pang mawalan ka ng kaibigan kumpara kayong dalawang puta sa impyerno. So, mga occasions of sin, bad company, resist temptation. So, labanan mo talaga. Magsasakripisyo ka talaga. You must do violence to yourself. Hindi yung violence na sasaksakin mo yung sarili mo. Ibig sabihin, magpatulo ka ng dugo, figuratively speaking, na sa pagsakripisyo para kagaya ng friend ko na isa siyang high-ranking mason. Makita mo talaga sa kanyang sarili ang pagbabago. Ni-renounce niya kasi ang daming pinagdaanan niya, sabi niya. Ngayon, halos araw-araw nasa Blessed Sacrament. Makita mo talaga na he's taking steps talaga to set right with God. No? So, going frequently to confession, reading a spiritual book. So, for example, sanay ka na sa habituals of pornography, hindi mo matanggal ang pornography. So, you have to do these things. Devotion to Mama Mary, rosary, reading spiritual book every day, going to confession as often as possible, no? Asking the help of Mama Mary. So, kung hindi mo to gagawin ngayon, don't expect na magagawa mo ito later. Now is the time for salvation. Huwag kang magdili-dali, huwag kang magmanyana habit na tomorrow. Alam niyo ba yung meaning ng pagtawag ni Jesus kay Lazarus? Hindi lang yun yung nagpapayabang lang si Jesus na nakakabuhay siya ng patay. Ang symbolism nun, tinatawag niya tayo sa buhay, kamatayan ng kasalanan. When we commit mortal sin, we are dead. Ilang araw na si Lazarus patay? 4 na araw. Symbolizing, matagal na tayong patay sa kasalanan, tinatawag tayo, dapat tayo sumagot. Si Lazarus sumagot kaagad. Patay tayo, mabubuhay tayo sa confession. Anong nakakabuhay ngayon ng patay? Confession. Patay sa kasalanan, paglabas sa confessional, buhay. So, Jesus is calling you, Lazarus. So, kung ikaw yan, lubog sa kasalanan, nagli-live-in ka, artificial contraception, immorality, adultery, corruption, respond. You are dead, respond. You are Lazarus. Respond now or else, baka hindi mo alam, yun na yung last call ni God sa'yo. Sasagot ka. Jesus is knocking on your door, let Him in. No? God bless us all. Okay. So, closing prayer tayo. Sis May,
Closing prayer tayo, Sis May. Okay, Doc. Good evening. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Thank you po, Doc. I-greet ko lang to mga andito ngayon. Sis Laarne, hello, good evening. Doc. Sis May, Brother Navin, Sis Ann, Sis Annabel, hello, Brother Rene, Calcenia, hello, Brother Chris, Brother Harry Delsam, Sis Diana, hello, Brother Elias, Brother Gerardo, Sis Brother Juvik, Brother Ramel again, Sis Shane, and Sis Del. Thank you, brothers and sisters, pag-attend. See you next week. Thank you, Extra thanks kayo Doc. kay Lord. Thank you, Doc. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.